Sara Duterte ngayong linggo, na dapat na ito ang tandaan ng ating mga kababayan para hindi sila maligaw po, Attorney? Well, actually, siyempre, nasa stage na tayo ng Article 1, no? And they have presented already 3 witnesses, 2 COA, at saka a COA na, hindi, yung land bank managers, no? And at the same time, isang, ito ngang sa COA witnesses si Attorney Wamil, no? So, here, no? Pero alam mo, I would like to go, jump ako ulit sa immediate Timar, no? I think itong Article 1 is already dead. Itong misuse, magbaling paggamit ng confidential funds. It is dead. Bakit po, Attorney? Okay. Kasi, remember mo yung interpellation ni Senator Pampilo Lacson, wherein ang tanong niya doon is that bakit paper audit lang kayo, hindi nyo makomplete yung fuller due process, yung kabuuan, no? Without giving the full opportunity or yung genuine opportunity for any respondent, no? Or yung auditee ng particular a chance, no, to prove na walang misuse. Kasi hanggang papel lang pala kayo. So there is a problem with your joint circular and therefore you must amend it. That tantamount, bro, if may defect doon sa joint circular, which yun ang ginamit na circular or na batas ni Wamil sa pag-create ng AOM and then succeeding NS, Notice of Suspension, Notice of Disallowance, therefore, defective lahat. Kasi hindi nabigyan pala ng fuller due process. What I'm trying to say is that it may not be necessarily void ang NS at saka yung ND, na yun man ang pinagbabasihan para sa impeachable offense, no? Na ito nga ang misuse. So, ibig sabihin, if merong defect doon, it is constitutionally infirm. Kasi guaranteed po sa Constitution yung pong complete due process. So kung may constitutional infirmity, wala na. So tapos na ang boxing. Kasi ang source po is yung AOM na binase sa joint circular na defective, na hindi nakapagbigay ng full due process as observed mismo ni Senator Pampilo Lacson. So ano pa pag-uusapan natin? Kahit na mag-present pa sila ng daming witnesses, done na. So hindi na po siya impeachable offense as found in the Constitution. No more. Because, you know, for a fact that as Attorney Bayon said, sui generis ang impeachment proceeding, it should only be used for those culpable offenses, the most culpable offenses that you could find to remove, no, an impeachable official. So ito ngayon, dahil nga sa na-establish na meron pong hindi complete or yung full due process ng na-afford, and then there is a constitutional infirmity which hindi na yan siya magiging basis as an impeachable offense. That is my opinion lang, no. I am advancing the theory. In fact, I posted one in my Facebook post because I want to advance the theory, no. Maybe the defense would see na parang defective talaga pala ang joint circular na yan. Tsaka kumbaga hindi din naman pala final pa, no, yung mismong reklamo nila sa Office of the Vice President tsaka sa DepEd. Nag-emphasize din kahapon ng presiding officer pala, 'di ba? Dapat meron kang wala nga silang kaso kasi nga hindi pa nga penal, ang dami pang proseso na pagdadaanan. Alam mo yung parang gikalburo ang saging para mahinog. Parang ganun yung para ma-emphasize nila, maangguluhan nila na masama talaga si VP Sara, attorney. Yes, of course. Klaro man po talaga na ginagamit lang talaga itong impeachment proceedings to taint, no, to besmirch o sirain po yung reputasyon at pagkatao ni VP Sara. Why? Because they are at least trying to have a fighting chance pagdating sa 2028. So bakala nila na pag masira nila si VP Inday Sara, magbaba ang trust ratings, no? In that particular sense, kung sino may i-field nila na candidate, merong fighting chance, no, against BP. Now, why did I say that? No? Based on my observation kasi, first is that nag-soundbite si Kapunan ng scam, which is unethical actually, no? Alam mo, kung nasa court kami, pagalitan kami, baka ma-contempt kami niyan sa regular courts, no? But Attorney Kapunan knew na hindi yun mangyayari because impeachment proceedings ang nangyayari.
And it involves to court the public opinion. So nag-soundbite siya, nag-last word siya ng scam. Akala niya magkakaroon ng effect sa mind ng lahat ng mga tao favorable to them. In fact, mas lalong lumala po. Now, because when you make those sarcasm remarks, tapos yung mga rhetorics na ganyan, hindi po yan acceptable sa mga nakikinig, especially doon sa mga nag-support kay BP Inday Sara. Now, after the trial, she made a remark about that fact na isauli niyang pera at mag-apologize, mag-accounting at wag nang tumakbo sa 2028. Yung last part, no, as I analyze, yung statement din is a sign of frustration. Kasi na-feel talaga nila na tagilid talaga ang bangka. Why? Because you would not say that na idlatag mo na ang talagang point pala ng pagpapile ninyo ng kaso niyan is to remove a political enemy who is ahead this coming 2028. Di ba? Kasi sinabi niya, huwag ka nang tumakbo sa 2028. Yung term na huwag kang tumakbo sa 2028, yun pala talaga ang purpose nila na hindi makatakbo si PP Inday Sara. Not because of accountability, not because gusto niyang i-impeach ang impeachable official because of this misuse, para pala hindi siya makatakbo sa 2028. Alam mo, kung tingnan mo rin konting body language at saka yung mga salita nila, pag i-analyze mo yun psychologically, nababasa mo yung ano talaga ang kanilang nasa isip at ano lang ang focus nila. Kasama na ba dyan yung, "Hoy, don't answer"? Kasama Actually, na dyan, attorney. Bawal yan, no? Kung ang regular court, the judges yan, refrain from doing that, counsel. You cannot do that, no? Actually, meron kaming CPR, yung Code of Professional Responsibility, yung CPRA namin. Hindi talaga kami pwedeng gumawa ng ganyan, no? But understandably, 48 years in practice, tanda na rin ito si Kapunan. No? Kumbaga, made na rin, diba? But she knew that it is an impeachment proceeding and the senator judge will not contempt her. So kaya she uses those words, no? But as compared naman kay Attorney Poa na masyadong finesse at saka very gentleman and intelligent for that matter, hindi niya pinapatulan. Which ang nangyayari tuloy is that nagbubumerang lahat ng pinagagawa ni Attorney Kapunan. Parang binubuli niya ang court, binubuli niya ang respondent counsel, at binuburi niya ang proceedings. Wala siyang respeto doon. So, ang tingin ng mga tao tuloy, naiinis tuloy sa kanya at pati sa prosecution. Tsaka yung inaangguluhan nila na sa mahabang panahon na may maling ginawa ang presidente, ginawa nila ng issue, ginawa nila ng gimmick, ginawa nilang propaganda, yung si Mary Grace Piatos, ito ba'y natuldukan sa nakalipas na impeachment trial, attorney? Weird, bro, kasi napansin natin, no? 70,000 lang pala. Akala ko ang daming Mary Grace Piatos, yun lang pala, no? 70,000. And in fact, hindi naman na-prove talaga nila, no, na yung si Mary Grace Piatos is totoong tao, hindi. But the truth is, may pirma siya, totoong tao siya. Now, when confronted with that issue, kung bakit na-investigate mo ba si Mary Grace Piatos, sabi ni Attorney Wamil is that ang nangyari po kasi is that hindi na namin na verify kasi meron mang pirma tsaka wala naman nakalagay na alias. But yun pala, meron palang provisions to the joint circular na pwede pala siyang magtanong at mag-investigate. But he did not, no? There is a loose there in the interjection na sinabi niya yun, no? And gubaga, yung senator judge na nagtanong, medyo tinambyo ka agad, no? Kasi sinabi nga niya, meron nga provision na magtanong, pero hindi niya tinanong. So, Mary Grace Piatos, na-establish na naman na patulungan tuloy din ni Senator Judge Lacson. As I said, sabi niya, kailangan talaga ng alias. I've been an PNP chief and I knew what's happening. We cannot state the name of the person. So, hindi natuldukan si Mary Grace Piatos. In fact, Mary Grace Piatos is known as really as an alias, and natanong pa nga ni Lacson, may clearance ka ba to determine that sealed vote? Na kumbaga, yung meron kaming vote para sa confidential informants na doon talagang tunay na pangalan. So, meron ka ba clearance to open that? Wala po. Kaya pala wala kang clearance. Yan ang problema sa circular na yan. Dapat ayun na. Binanatan na naman ni Lacson. So, what I'm trying to say is may defective talaga ang circular. Now, kung that is the basis na pagka yung sa audit process, yung joint circular, which
one of the senator judge who is bihasa sa paggamit ng confidential and intelligence funds found out that it's defective. So lahat po ng proceedings na nangyari dyan, defective. So bakit pa natin ipapatuloy itong trial na ito sa Article 1 impeachment? Isingit na rin natin yung AR, no? Yung acknowledgement receipt na yun din yung Yes. ipinalulutang nila na mali talaga yung paggamit ng AR. Parang narinig din natin na doon na alangan naman mag-issue ang BIR doon sa mga informant. Halimbawa, rebelde, meron kang espiya doon, mag-release sila ng OR at makita doon, bubuwisin nila yun. Attorney, ano take niyo po dyan? That's true, no? Actually, ang hinahabol na rin, kung pagdating sa purchase of information, no problem. I think hindi nila tinitira yun, no? And pagdating po sa reward, wala naman silang problema. Basta lang daw i-comply yung mga ibang requirements, yung causal link. Nung tinanong naman siya, paano mo i-determine ang causal link? Hindi naman masagot ni Attorney Wamil. Sabi naman ni Lacson, yan ang sinasabi ko. Kasi nga, ang kaya nyo, wala kang clearance wala ka. So parang inibig sabihin, ito palang lahat ng bagay na ito, bro. Kapag lahat ito, lahat na ito ng mga papel, pwede pala nilang talagang tingnan kung ginamit talaga ang pera doon for the purpose intended na nakalagay sa ARs, no? If they have this authority to conduct physical audit. So pwede man silang pumasok, ipatawag nila yun. Siguro mag-close door sila doon sa agency. And then i-open yon. Pero wala Kasi I understand pag confidential intelligence funds as stated by Lacson, meron talaga silang listahan niya ng mga confidential informants at saka yung mga sensitive informations which can be seen by the COA kung gusto pabuksan, kung may clearance ka at kung nakalagay sa joint circular. Wala kasi So having said that, hindi talaga ma-prove ang misuse. Ang ginagamit niya yung presumption na meron daw misuse kapag hindi ka makapagbigay. Pero tama naman yung sinabi mo, hindi pa naman final ang notice of disallowance. Kasi, as I remember, yung opening statement ni Attorney Sison, may motion for reconsideration pa daw sila na hindi pa yata na-resolve. And even if it will be denied, they can still go to the Supreme Court under Rule 65 via a petition for certiorari for grave abuse of discretion. But gidepensahan naman ni Wamil, no? Yan ang problema when you try to defend your post, maybe because pinoprotektahan mo yung narrative na inutos sa'yo, na protektahan mo. Nagalit tuloy si Jesus Escudero, sabi niya, di ba, ayun na naman ikaw, kanina ka pa. Ito ba, kapag na-file ba, pending pa rin yan, paano kung mag-issue ng TRO sa Supreme Court? I-enforce din yan? Hindi po, yun lang. Galit pa si Jesus Escudero. Yun po ba? Actually, ang testimony ni Attorney Wamil was really obliterated, no? Nagkaroon ng final nails in the coffin through the interjection of several judges, no, during the time of their interpellation. And dahil hindi pa nga final, hindi pa executory, kumbaga dito malinaw talaga na nagkaroon ng selective justice ba? Kasi sa dinami-dami ng mga ahensya at sa dinami-dami, actually sa kapakanan ng ating mga kababayan, accessible po yung mga reports ng COA na ako kasi pag masyadong marami kasing attorney, doon ako sa pinaka-last Sa pinaka-last kasi nandun yung mga recommendation, mga puna nila. Ang dami, halos lahat siguro, kung hindi lahat, halos lahat yung meron talaga silang so ibig sabihin ba masama na, at kung may mga pagkakamali ba dito, automatic pagkakamali ang ng kasi kung halimbawa may notice of disallowance o problema doon sa pera ng Office of the President, may kasalanan na diretso agad kung ganyan yung tsuri na ating susundin po, attorney. Yes. Alam mo sa confidential in intelligence funds, no, wala talaga pa ako nakita ng mga recommendation pagka merong notice of disallowance na immediately i-refer sa ombudsman. Kasi ang trabaho lang kasi talaga ang usual problem kasi sa confidential and intelligence funds that ang reporting requirements hindi nasusunod ba. Although na-dispose ng pera, naibigay na dun sa informants, nagamit na sa confidential nature of the operations, hindi na-fulfill ang requirements ng pag-report, no, pag-liquidate. Kasi nga, hindi naman yun. Kung ibigay nga yan ng head of agency to another person, ipa-disburse, siyempre,
tumatapon yan doon sa iba't ibang tao, no? Until mag-abot talaga yan sa doon sa kasunod. Hindi naman yung head of agency ang magbibigay doon sa direct sa baba, di ba? So, having said that, yung hinihingi na requirements pagpabalik, sometimes hindi complete. Kaya karamihan is that yung nagkakamali is merong order of restitution. Iuli mo na, isauli mo yung pera because hindi ka man nakakomplete ng requirement, which ngayon ko na-realize ang Panfilo Lacson na pinaprotektahan niya, paano kung pwede pa ba kayong gumawa ng pamaraan na pwedeng imbestigahan nyo pa para at least ma-clear naman ito kasi mahirap nga ang pinasabi niya, parang yung reporting requirement, no? Pati mga resibo. In fact, yung Circular 92, hindi ga ina-allow na kung pwede, wag na lang maging ng official receipts kasi mahirap man talaga. So, having said that, doon sa iyong question, ito bang klaseng mga requirement na ito? Is it mandatory? Yes, per circular. Mandatory, pero what if ko hindi mabigay? So, ibig sabihin, i-prosecute mo. Now, in regular funds po, no, yung sinasabi natin sa website, nakikita natin na may recommendation immediately together with the notice of disallowance, meron na recommendation to the ombudsman for criminal prosecution, let's say, malversation or estafa. You know why? Because yung sa mga regular funds, usually problema doon na yung mga bidding, hindi sakto ang bidding or nag-negotiated purchase, tapos dapat magdaan sa ganito. Meron talagang evidence na, trail na, meron talagang nagnakaw o may nagmalverse or technical. Kaya, aside from restitution, is that recommendation for prosecution. But in confidential funds, hindi po, demand lang yan to restitute kung hindi mo ma-liquidate. Kaya nga, you'll notice, maraming mga officials na naglumalabas nga sa social media na hindi pa nakakapag-liquidate hanggang ngayon. Yan ang magandang i-verify pagdating natin sa 2028. Sino yung pang hindi nakapag-liquidate sa kanilang confidential funds? Ayan. Opo. Attorney, dito naman po sa yung sa isa rin sa kanilang ginagawa ng issue is yung pagkakaroon ng confidential fund. Kung karapat dapat ba si OVP, karapat dapat pa si DepEd. Kasi ang kanilang pinagbasehan, sa mahabang panahon, wala naman yung confidential fund na bigla kami ngayon. Sino ba ang magdidetermina kung pwede o hindi pwede siya magkaroon ng confidential fund, attorney? Yes. You have to understand, no, kung saan ang galing si BP Inday Sara. Number one is that very avid supporter yan siya ng NTF-ELCAC, the National Task Force to End Local Armed Conflict. Alam natin yan because yan ang baby ni PRRD. Siya talagang maraming nakapag-surrender ng mga halos masiro ang NPA dyan, no, na mawala na, ma-obliterate kasi ang dami nag-surrender. Very good, effective program talaga yan siya. Now, he knew for a fact that as a DepEd secretary, ang part ng mga school talagang pinapasok yan na mga terrorists, na yung mga leftists, yung mga NPAs na nagre-recruit, no, para so kailangan ng funds. So hiningi. Okay. First is that we have to understand, guys, no, na merong saro sa first yung 2022. Bigay po yan ng president. Bakit siya binigyan? So ibig sabihin, binigyan siya, gamitin mo. Okay. In fact, yung 11 days na pag-withdraw noon, sabi nga ni Wamil, hindi ba namin kina-question yan? Okay lang yan, pwede pala yan. O, sige ba? Pero ang prosecution at saka yung mga sa Congress dati, ine-emphasize nila, pinipicture lang, 11 days, inubos ang pera, yung pala, pwede pala, sabi ng Attorney Wamil, knows about that. So, the same time, pagka 2023, nasa GAA, hiningi yun. Dahil nga sa intended na plan in order to advance yung advocacy na magkaroon pa rin ng intelligence or confidential informations. Now, batas po yun. In-approve po yun. So, who would say na i-contest mo yun? Kasi kung hindi pala yun siya inalaw, dapat dininay na ng mga congressman, mga legislators. Bakit nila binigay? Bakit nila enlaw at nalagay sa GAA? Ang GAA po is a law, no? So, ibig sabihin po, first is the other one is approved by the President as recommended by the DBM. Tapos yung pangalawa is yung nasa GAA siya. So, hindi po issue yun kung meron ang DepEd o hindi dahil binigay po either ng President or ng batas. Opo. Dito naman tayo po sa kredibilidad nung naging witness, no? Kasi sinabi niya last
time na talagang bukod tangi ang OVP ang merong confidential Yes. fund. Tapos napag-alaman, actually bago pa si Attorney Powan noon kasi wala siyang cross-examination agad no, parang the next day pa nagkaroon ng Yes. cross-examination. Nakita na natin sa social media yung ilang mga dokumento. At yun nga, na ginamit ni Attorney Powan na pag-alaman na meron din pala si Binay. Tapos, nung iprenisenta na sa kanya ito, parang siya pa yung nagtanong na na-liquidate ba yan? Saglit lang, bakit tatanungin mo yung abogado na, di ba sa ilalim ng inyong opisina yan, COA ICFAO, ang pag-liquidate niyan at nasa ilalim ng inyong, during sa inyong term, ang andyan. Ano pang masasabi niyo po dito patungkol sa kredibilidad nitong witness attorney? Let's talk about credibility of the witness. Actually, hindi po credible ang witness. I would say that. However, I would say that napilitan po siya na masira ang credibility niya. Okay? I think hindi niya intention na gawin yung ganung klaseng pag-defend ng narrative na ipinasa sa kanya. Ako binabasa ko yung mukha ng bata but he has no choice. He is working and he is with the government. And I think my personal opinion is that meron po talagang nagpe-pressure sa kanya na protektuhan mo ito. When asked, do this. Focus on this. Tapos yung mga, always pag maipit ka, sabihin mo, pakiulit po ng tanong. Tapos kapag meron kang atake na git, sabihin mo, kasi ang presumption po talaga is misuse. Balik-balikin mo lang yan. So I think doon nangyari is that there is some sort of parang pressure doon sa witness. Kaya naging yung kanyang integrity naging questionable, yung kanyang credibility naging questionable on that. Napansin. Alam mo kasi, Admar, in criminal cross-examinations or criminal and civil cross-examinations for that matter, madali po kasi pag ang witness yung forced to lie or forced to fixated lang sa kanyang gusto sasabihin, madali kasi mapalabas kaysa sa witness who could freely express himself, di ba? Who could freely express himself pag tanungin siya. Mas maganda na witness yun. Wag po yung controlled witness. Kapag controlled ang witness po, delikado po yun. Kasi lalo na kapag magaling ang cross-examiner, malalabas talaga ang lahat. So, having said that, when he was asked about this 2015 na meron pala sa Office of the Vice President noong 2014 at that time, hindi believe nga ako Attorney Poway, did not mention the name of Attorney Judge Marbinay, kasi ayaw niya implicate, isali pa yung ang Vice President, former Vice President. So, sinabi lang niya yung petsa. Sabi niya, ay, na-liquidate ba yan? So, ibig sabihin po, it's trying to amount to saying na, well, sorry nakapokus lang kasi kami kay Inday Sara kasi yun lang liquidation na pinaaral sa akin. Now, with the question of na-liquidate ba yan, he is trying to say na, nagsabit ba ng liquidation papers si Judge Omer Binay? Ginastos ba yan ni Binay? Parang mga gano'n, no? Parang, imagine, hindi po talaga equip ang COA to determine all these transactions na nakapalagay naman yun sa SARO, which was being insisted upon by Amy Marcos, no? Amy Marcos, no? Nasa SARO na yan. Hindi niya alam daw kasi wala daw liquidation papers na binigay. So, ibig sabihin po, kung naihatag na papel, kung meron pong ibigay na papel, dyan sila mag-check. Pag walang ibigay, wala lang. So, what kind of audit that we have? If it's only reliant on what is submitted and then you just make a compliance audit at pag makita ngayon na political enemy itong inattack, gagamitin for impeachment purposes. 'Di ba? So, something is wrong. May problema talaga and as I said, paper audit lang ang kaya nila. Wala sila yung more than that para mag-satisfy yung complete determination of accountability on whether or not the confidential or intelligence funds have been actually used for the purpose where it was supposed to be or intended, no? So yun ang nakikita natin na problem, Admar, na nakita during sa testimony. Kaya ako napakamot ako, ganito pala. So now I see the real picture now with respect to the COA, how it's supposed. Imagine magantay ka lang kung may papel. So kung walang magbigay ng papel, hindi ka maka-audit. Di ba? And to think, Admar,
Mabuti pa pala ang OBP kaya nag-liquidate. Pwede pa. Kung hindi sila nagbigay pala ng papers, edi wala silang ma-liquidate. So wala palang notice of suspension or disallowance or AOM for that matter. So ibig sabihin, truthful talaga ang OBP na magbigay talaga ng liquidation. Take note, Mar, ha? Klaro po, bago sila mag-start na mag-liquidate, kailangan meron ibigay. Kung walang ibigay, wala silang i-liquidate. Klaro yan, ha? Na-establish yan. So kung kasalanan patuloy ng OBP na nagbigay sila voluntarily without any request from them na mag-submit kayo niyan, ngayon, dahil nga sa hindi siya compliant, allegedly from the circular, ayun, impeachable offense na kaagad. Pero ang tingin ko diyan, attorney, kasi iba kasi yung apelyido nung yung sinasabing Vice President, di kasi Duterte. Kaya walang problema doon. Yeah. Dito tayo sa isa pa. Opo. Selective. Dito sa isa pa, attorney, yung typo error daw, sa haba ng panahon na ito yung ginamit na dokumento, mabilis lang, typo error. Tapos, abogado po ito si CPA lawyer siya. Ang naririnig lang natin palagi yung JMC, Joint Memorandum Circular ng COA at saka DBM. Tapos, yun nga, meron siya, di ba, doon siya napuna ni Senator Chis Escudero. Tapos, yung dalawang batas na nakakasaklaw din patungkol sa confidentiality na ipinunto ni Attorney Powa na dapat isaalang-alang, hindi lang dito nakatutok sa JMC, merong batas Ito, joint memorandum circular lang. Tapos ito, may revised penal code pa na meron pang Anti-Graft Corrupt Practices Act. So, ito ring dalawang ito nakaka-apekto doon sa pag-test sa credibility nitong witness, attorney. Yes, kasi dapat ready ka to know those things. Under Revelation of Secrets sa Revised Penal Code, Republic Act 6713, yung Code of Conducts ng mga government employees, at saka Republic Act 309 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which all talks about secrets, which talk about confidential documents or matters. So dapat alam na yun para pwede mo i-harmonize because these are laws. Unlike a circular, it's not a law. It's just created by the efforts of DBM, GOCCs, and itong ng COA. So, yun na nakita. And makita mo talagang inis na rin ang utak ni Senator Chis Escudero. Parang napansin na talaga. Nahalata na, batalino si Chis Escudero. Nagulat ako. In fairness, I thought na yung sa pagpadala niya sa proceedings, talagang he knows what he's doing, And kaya nga, tinanong niya, bakit may typographical error? Malaking bagay yan, tapos nag-change. Tapos pagdating sa notice of disallowance, iba na naman ang number. Ay, wala po akong personal knowledge po, Judge, kasi as Senator, Your Honor, kasi wala na ako niyan. Puro ganun na lang style niya ba? So, that is a material defect, And if you use this material defect, kahit na typographical error, bro, which has not seen even an affidavit of correction. Sana kung mayroong ganun, nag-present sila ng affidavit of correction because of oversight, I was not able to include. Anyway, nandyan naman talaga ang 10 million. Hindi ko lang na total. Pwede man ganun kasi may affidavit of correction ka para hindi magdumi yung AOM mo, na ginawa. Para hindi magdumi. Para naman, attach mo doon na mayroong mali. So that would somehow change the narrative. So actually, hindi inapansin ng lahat ba? Nakapansin lang yan si Senator Chis Escudero because if the prosecution has found it na meron palang defect na ganun, they could have suggested, gawa ka ng affidavit of correction so that maplastada na yan. Or if they knew, hinaid nila, hoping na hindi mahalata, nahalata man, nakita tuloy. So now, that is a defect na hindi ga-explain, even if it's typographical. Tapos ngayon, dadalin mo yung defect na yan and use it to constitute as an impeachable offense, as an evidence for this impeachable offense under misuse para tatanggirin mo yung tao na binoto ng more than 32 million votes. You must be clear and concise with your accusation as well as the proof or evidence that you're going to present in court dahil nga ang tatanggalin mo is isang pinuno na hinalala ng more than 32 million votes. Kumbaga, sa Bisaya pa ba, ayaw patakain taon. Uy, saktuhan yun na, kaya kining pag-akusar nimo, this is something serious. You're going to remove an official who was voted for this 32 million votes. Ganun ba? So yun, nagalit din si Escudero. So makita mo talaga may dapikas siya ba?
nainis na rin siya sa witness, no? Pati si pati even si Lacson, makita mo napikas siya. Pati si Robin Padilla, nakita mo. At saka si Amy Marcos, lalo na inaway mo na ako eh. Yun nga po. Ito pa. If ever na meron ngang pagkakamali doon sa or kulang doon sa mga sa liquidation process nila, direkta ba na magtuturo na ito'y kasalanan ng pangalawang pangulo, ng head of agency, attorney, siya ba agad diretso ang accountable officer? Well, actually, sa totoo lang, accountable officer talaga yung head of office. Pero ang in-emphasize ni Amy Marcos, Senator Amy Marcos, na ang accountable officer daw directly yung disbursing officer. Pero actually, Kasi nakalagay head of agency or yung Yun ang- disbursing officer. Alam ka naman si BP Sara ang mag-liquidate lahat. Siya talaga yung ganyan ng ikaw to pera, papirma ako nitong acknowledgement receipt at siya talaga yung manguna sa liquidation. alam mo maganda yon kasi with that, how do you construe? Kasi sa law natin, we have this what we call statutory construction. No? How do you construe or interpret that or? Is it that you could transfer that pure accountability to another person to become the pure accountable officer para yung SDO na lang? Or it should be interpreted as and pa rin, include ako dyan dahil ako yung nag-certify ng other documents. No? So the interpretation of that, yung statutory construction will be left open for the Supreme Court later on to decide. No? But I think naman, as to the issue of as an accountable officer, we knew for a fact na siya man ang head of agency. And kaya lang, we know for a fact also na sineselect talaga ang pag-prosecute kapag kalaban. So, Duterte, apelido niya, Sara Duterte. So, siya talaga yung ina-attack. No? But as I said, itong Article 1, this is no longer, sa akin, dead na ito. I think we have to move on to the next article na. Meron pa silang isang witness. Tingin mo, at sinabi rin niya na 2014 pa siya sa ICFAO at yung pauna niyang sinabi, wala ring ibang ahensya, wala ring iba na naging head ng OVP at DepEd na nagkaroon ng confidential fund. Tingin niyo po, same sa sinapit nitong si Yes. Attorney Wamil ang mangyari or magkakaroon ba ng pagpihit din yung prosekusyon kung ano yung nakita nilang pagkakamali during sa pagpresent nila kay Wamil at madali ba yan na medyo mahilot pa kung nahihilot pa? Ay, mahirap na, no? Pero although they tried, no? Nakita ko man sa start na they tried na actually explaining immediately yung kung kay Judge Honor Bingay. Parang sinasabi niya na pag meron lang isubmit, yun lang aming gagawin. So parang they're trying to rehab that, no? But however, ito namang bata na ito na magta-testify, is very, very young, no? I think ang testimony nila would be to finish what Attorney Wamil started. And he just completed it. And tingnan mo ha, I think that when Attorney Wamil gave the documents to him, remember, Attorney Wamil said, nag-prepare na siya ng draft. The question is that, yung draft ba yun pinag-aralan niya or kinapi na lang niya, pinirmahan para sinabmit? Kasi total, may draft naman ito na lang ang gamitin ko, tapos submit ko na para pirmahan ng aming supervisor or director namin. Diba? So, those are the issue. Then after that, of course, iba naman yung magte-testify regarding sa notice of suspension and notice of disallowance. Kasi I think, hindi na saklaw ng mga witnesses coming from Wamil and this particular witness now na sila ang gumawa. No? Hanggang AOM lang sila. So, let us see, no? Pinapa-check na yung mga papers sa kanya. It takes time. So, they will do that by next week na naman. But I think dapat sana diretso na testify or stipulate na lang ano ba ang testimony niya hanggang dito para maintindihan. So, yun ang nakita ko na aspect dito sa witness na ito. Tsaka maganda rin yung naging punto rin ni Senator Robin Hood Padilla. Yung tinatanong siya, sa tingin niyo po, bakit kaya mahalaga yung pagtatanong ni Senator Robin Hood Padilla patungkol sa, kasi baka isipin ng iba, bakit tinatanong yung COA niyan na nakaakyat ka na ba ng bundok?
Nakapunta ka na ba dito? Nakapunta ka na ba dyan? Alam mo ba kung ano yung anniversary ng ganito? Ano ba yung ganap sa mga ganito? Ano yung mga ganap na ganito? Attorney, bilang isa sa mga kumbaga taga-account, taga-audit ng confidential fund na posibleng doon paggagamitan ng OVP or ni Vice President Sara Duterte sa Kabuuan, Attorney? Well, number one, it reinforces the argument of Ping Lacson na talagang wala silang physical audit. Hanggang papel lang talagang COA. Kasi hindi siya nakapunta siya doon, pero ang tanong is that, pumunta ka ba sa ground? Chinek mo ba ang kondisyon ng mga tao doon? Chinek mo ba yung pamilya ng confidential informant, yung rebel returnee, ano yung sinagsasabi? Kita mo ba yung kondisyon sa buhay doon lahat? That is a good question. Nang sinabi niyang hindi, o hindi na-emphasize, o hindi na-establish na ginawa niya yon, ibig sabihin, hanggang papel lang talaga ang trabaho nila. Kung ano nila isabit sa kanila, yun lang gagawin nila. So, ang babaw, no? And this must be changed, no? I think there must be a law for this matter now. Second, yung pagtanong naman niya ni Robin Padilla, doon ako nagulat. Yun ang hindi ko na-expect yun, no? Yung anniversaries ba, tsaka mga founding anniversary, Christmas, and everything ng New People's Army, nagawa ng paraan ma-establish ni Robin Padilla na pag-withdraw ng pera, bukas is anniversary na. Founding anniversary na, or birthday na, or Christmas na, ganun. Yun ha, with all that quarters. So, ibig sabihin, binidraw dahil may pagkagastusan talaga. And with those period of time, wala daw masamang nangyari. So, ibig sabihin, nagamit ng mabuti ang confidential funds dahil nga sa walang untoward events na nangyari o kung baka na-prevent because with the use of that money. Parang Robin Padilla was trying to insinuate like that. Now, if you'd want to speculate on things about how it was misused, kasi speculation na naman lahat, no? Kasi presumption, then we might as well speculate also na wala namang na-withdraw yung pera na yan, tapos walang untoward activity nangyari during these founding anniversaries. And therefore, hindi rin ginamit ang pera. Wala rin misuse o wala rin misappropriation para mag-text like that, no? So, maganda yon for a bigger narrative or how to explain and to make the people think, no, na talagang ang pera is hindi binulsa, talagang ginamit, no? As you can see, medicine, rewards, information, supplies, tapos pati yung mga sa hardware. So, ibig sabihin, talagang papunta sa babae. Anuhin man niya yung pera na yun kung hindi man nagpatayo ng bahay o nagawa ng pharmacy si BP Inday, di ba? So, talagang ginasta yun. So, nakikita ng tao. Kaya nga, mas lalong nakakasama sa prosecution. As again, next article na sana tayo. Tap nyo na yan. Patawag pa yun ng mga committees, no? Siyempre, mag-budget hearing, eh. So, hihingin, let's say, ng DepEd, ganitong ang budget. Tapos pag scrutinize, bakit may confidential? Oh, dapat sa committee level pa lang sinita na yon. Bakit hinihingi niyo ito? Bakit hinihingi niyo? Hindi pwede ito. Denied. Di ba? So, just like what they did when they denied any and all confidential funds for the OBP after that. No, nagkaaway na sila. But it can be done. Pero in-approve. So, ibig sabihin, in-approved and it was endorsed by the President later and it was naging law, tapos binirmahan, edi, batas na siya. Di ba? So, having said that, there is no such thing as yung parang minagic lang binigay yun dahil sino mag-decide, ganun. Hindi po, dumaan po siya sa proseso na even the legislators, and I think many of whom are actually prosecuting her right now, na sila naman din ang nag-approve on their level. Siguro bilang panghuli na lamang po, attorney, ano na lamang po ang inyo pong payo sa ating mga kababayang nagmamasid, no? Paano ba nila dapat himayin, tanggapin yung pinapanood nila? Saan ba ako dapat maniniwala ba ako agad dito sa mga pahayag na ito? Kasi sabi nga natin, kakaiba itong impeachment trial, may halong politika, may halong legal po ito, attorney. Well, without carrying my bank ang upuan, no? Maganda kung makinig siya sa ating dalawa. Kasi we have SMNI, no? And with Attorney Abayon and everyone else has been giving us the correct direction about what's really happening. Kasi if we will listen to other news, it may be
fake news, no? So maging careful po kayo. Unless if you really want to hear na doon po talaga ang side niyo na makinggan niyo na tama, then wala kami magawa. But what we are trying to say is that find the right outlet that will give you the correct news and the facts, no? Kasi sa part po, especially ko, no, if I could speak for myself, hindi po kami mahirapan mag-present ng side kung ano yung tama. Why? Because we're always guided with law, we're guided with the law, guided by the law, guided by the Constitution. So, ibig sabihin pa, if ang purpose lang namin is to look for the truth and guided kami nito ng law and Constitution, we'll never get wrong. Hindi po kami mawawala. Okay? So, yun po. Just choose the right outlet, makinig. Alam nyo po kung sino ang fake, sino po yung tamang naglalahad ng tamang mga news or mga articles on what's happening in our country today. Not only sa impeachment po.